Attorney Guanzon, ikaw ba'y malditang matabobre na tita o just straight shooter? I'm actually very compassionate and cariñosa. You know, I'm Ilongga. Ilongga, It's oo. just that I'm very frank and I hit people hard, you know, when they're bad. Yeah. And thank you for inviting me here, Mon and Clint. Of course, I can't say no to Attorney Clint Aranas. Ay, magkaibigan. That's Pareho why kayo dito Ilonggo, ako. He knows my family. He knows we are very compassionate people. Yeah. Oh, we help the poor. We're also very famous for honest public service. Di ba, Clint? Yeah. Marami nagsasabi na kaya ka raw matapobre because you belong to the landed gentry in Negros. Well, Sindera. I'm not matapobre at all. I went to UP. And I was raised in the public schools. And my parents always had the heart for the poor and opened our house and gates for everyone. Kung sinong gustong kumain o walang bigas sa bahay nila because my mother was board member. Ano nangyari doon sa Rockwell na naging controversial ka? I don't know, you know, somehow all these irritating people find me, you know, in these public places. This Chinese-looking guy, 1 meter away ako, you know, I hang out in Rockwell. Marami akong mga kilala doon. You know, we're seniors, retired, you know. So, I ate something, you know, spicy. So I went down and I said, I'll drink maybe, I'll find water here in the mga cookie store. Ganyan. So about a meter away, layo naman siya sa akin. No, sabi ko, may cookie, siguro may water dito. So I waited kasi may vendor na service dun sa dalawang babae at lalaki. Tapos naubo ako. Naubo kasi spicy nga eh. I don't have a cough, di ba? I know when I have a cough, I'll stay home, di ba? Naubo ako. Gumano na I turned away. Tapos may witness ako. Oo, si Johan. Johan, yung name niya. And also there's this waiter. Siya doon, seller siya There's doon. another waiter with the test who actually went viral. Nag-video din sila. They saw me, turn around na eh. Tapos ginanong pa ako, excuse me, would you do that? Would you touch my shoulder and say, excuse me, you're coughing. You should leave. Ganon. Bongga. Parang, what? Sabi ko sa kanya, I couldn't believe it. Parang, what? Are you a doctor? Sabi niya, no. Are you Chinese? Sabi ko. Sabi niya, it doesn't matter. You should go home. Sabi ko sa kanya, nakita ko yung asawa niya may mask. Sabi ko, if you are sick, you should stay home. You're the one who should stay home. Nakilala mo sila? Hindi. Eventually, I think. Eventually? After na. But Ano I don't bang, think he knew me kasi sinabi ko pa, you know, you should apologize. Ang daming tao dito, ha? You should apologize. Do you live in Rockwell? Sabi pa niya, yes. Sinungaling talaga. Saan ba siya Not nakatira? pala from Rockwell. Sensya na kayo, talaga hindi talaga siya taga Makati. Ayoko na sabihin yung town, baka magalit sila sa akin. Pero talagang sinungaling na ewan, atrebido. Di ba kung sa Ilonggo pa? Because of this, ang dami mo online bashers. Kasi parang ang dating nun, parang matapobre. Hindi kasi ending na yun eh. Nung sinabihan niya ako na, I said, you're the one who should leave. Apologize to me. No, I don't care who you are. Sabi niya gano'n. Ang lakas pala ng loob kasi yung asawa, abogada. That's why. Which I learned only later. Siyempre, ang abogada, nakilala niya na ako. Kasi hindi naman ako, you know, I'm everywhere. And she's the one who kept on apologizing. But I said, no, dapat ano. Sinabi ko pa, ladies and gentlemen, sabi ko pang ganun. Sa mga Dunkin' Donuts ko doon ng mga kompanyeros. Ladies and gentlemen, this man just told me to leave the mall. Because I coughed once. Do you think he's correct? English, I said. Kasi nag-English eh. Sumagot ang mga tao eh. No. Yeah. Ang sakit ng tingin sa kanya ng mga tao doon eh. Hindi niya magets eh. Sabi ko sa guard, you bet, tawagin mo yung chief security. Dalhin ito sa opisina. Doon na lang kami magtatalong dalawa. Naging... Nilapitan pa ako, Mon. Kaya ako nagalit talaga. Sabi pa ganun. He moved forward and said, Really? why, you don't have money to buy a mask? Ay, you dip.
Oo. Sabi niya, Pungging kung sa Ilonggo sila- ba ako. sabi niya, Sila pala Kasi, mata-pobre, ha? ang sabi, Minamata-mata ka. Ang sabi mo kasi, mayroon ka bang Rolex? Mayroon ka bang Gucci? Oo. That's the towards the end part. Nung Oh. nagalit na ako when he said that. Oo. Na wala akong pera bumili ng mask. Kaya, Sabi ko, mata pobre ka. Oo. That's why. Pinang ina. He I whispered. could not believe that he would say it to me, no? Mata pobre ka, pinang ina, wala kang Rolex. Oh. bakit mo binanggit yung Rolex at Gucci? Kasi tinignan ko siya eh. Ha? Alam mo, very spontaneous tong utak ko eh. Oo, You know, I don't lie. Oo. Tinignan ko siya, mata pobre ito, si nagmamalikin ito sa akin. I noticed that you're wearing a Rolex watch. You know, binabaligtad naman nila eh. Di ba? Kasi wala sila doon. But they should listen to that guy na vendor siya doon or may-ari siya doon ng isang store. Na sinabi niya, nandun ako eh. Huwag kayong mag-judge. Nakatalikod na si Attorney Guanzon eh. Nung umubo siya, hindi naman sila inubuhan. Ang layo nila eh. Ang layo ko eh. Ba't naman ako lalapit doon sa mga tao, di ba? Ano yun? may nagsabi na ano yun? May sale, di ba? yung demanda mo, ano pang demanda mo sa kanila? Unjust vexation. Saka Unjust grave oral vexation. defamation. Have you filed it already? I already filed it with the police. I see. Tinatapos lang yung Christmas party. Pero Then, grabe yung ko. Bibigyan mo pala sila New Year's gift. Pero grabe yung yung blood pressure ko. I nearly had a stroke. Tumaas. 180 over Of 120. course. Wow, kadelikado. So the medics did not let me go to the police station until I stabilized. The wife was trying to apologize to me in the police substation. And I But told, dinala ba kayo sa pulisya? Sa siya police pinadala station? ko. I called for policemen. Tsaka dinala sila doon. I followed. The wife spoke with me. She works for a bank. Sabi ko sa kanya, kaya malakas pala ang loob, bugada ka pala. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba yung lalaki? Ano bang trabaho? Tinanong ko nga asawa eh. Sabi ko sa kanya, ano bang negosyo niya? Anong trabaho niyan? Sabi niya, tumawa lang yung asawa. Chinese ba talaga Oh, sila? Chinese talaga eh. Tumawa yung babae, sabi ko, walang trabaho to. No. Sabi ko, Walang trabaho, sabi baka ko, businessman. Attorney, pabigat yan sa'yo. Ba't mo naman, iwanan mo na yan. Sabi ko, sinabi ko ba yun? Mga pulis ka, tumawa eh. Sabi niya, attorney, kasal na po ako. Pabigat yan sa'yo eh. Sabi ko, pero mo pa mag-apologize to yung asawa niya, dinidilatan pa niya ako. Take a crown! Kaya yung mga Ilonggo, natatawa talaga kasi kilala nila ako eh. They've known me since I was mayor. They know na you cannot do that to me. You cannot touch my shoulder and say, get out of here. Buti nga, hindi ko na siya i-streetan nung ginanong talaga ako eh. Hindi naman ako ganyan ka physically violent. Hindi naman. Siyempre nagalit ang lola nyo, di ba? Of course, it was rude, no? Na they had to tap you. They could have just said, excuse Attorney, me. this is a personal question. Are you... Siyempre, galit lola nyo, di ba? High blood nga eh. This is Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sino
pili-piling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.